Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang pag-nood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. Sa topic natin yung po today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng mga milagro ng ating Panginoong Yesus nung nandito pa siya sa lupa. So minsan nasa Capernaum sila guys. Napakaraming taong sumusunod sa kanila. Talagang jump pack. Punong-puno yung area kung nasaan ang ating Panginoong Yesus. So ngayon, merong apat na magkakatropa, apat na lalaki. Merong silang kaibigan na paralatiko. So ngayon, sa dami ng tao, kasi sa maraming gustong makita ang ating Panginoong Yesus, maraming gustong gumaling sa mga sakit nila o kung ano mang nire-request nila sa kanilang buhay. So sa dami ng tao, kasi punong-punong, itong paralatikong ito, at saka itong apat na magkatropa, binuhat nila yung kaibigan nilang paralatiko. Hanggang sa unti-unti silang nakalapit. At dahil talagang hindi makalapit sa pintuan, sa dami ng tao, dumaan sila guys sa bubong. Yan. Matindi, di ba? Dumaan sila sa bubong tapos binakbak yung bubong. So, siguro maraming napapaisip sa inyo, paano babakbakin yung bubong kuyero yan, o kaya bato, di ba? So, noong unang panahon po kasi, ang mga bubong, hindi naman yan na mga yero o slab, di ba? Hindi naman yan mga ganyan sementado, hindi. Ang bubong na doon, ano lang, mga kahoy lang, tapos may mga dahon na pinatuyo lang, tapos gagawin ng square. Yun, bubong na yun. Actually, naabutan pa natin yan guys dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Marami rin ganun, di ba yung bahay kubo, parang ganun. Yung bahay kubo halos sa kahoy lahat, diba? So, ganun ang ginawa nila. Dumaan sila sa bubungan at binakbak nila unti-unti hanggang sa na nakita na nila na nangangaral doon sa loob ng ating Panginoon Jesus at sila unti-unti nilang binababa yung kaibigan nilang paralatiko na nasa tela kasi buhat-buhat nila para ibaba. So nakita ng Panginoon na napakalaki ang kanilang pananampalataya. Kaya nung binaba nila, so ayon kay Marcos guys, ang sabi dito, Marcos chapter 2 verse 5, nang makita ng Panginoong Yesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralatiko, anak, pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan. So, yun guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. So, nakikita pala ng Panginoon ang ating pananampalataya. Diba? Gaano man kito kahirap, kagaya ng ginawa ng apat na magkakaibigan na to, dahil sa kanilang pananampalataya na talagang alam nila na mapapagaling ang kanilang kaibigan ng ating Panginoon Jesus. Talagang ginawa nila ang lahat, binakbak na yung bubungan para lang makita. So, hindi naman sila nabigo guys. Dahil nga sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka na ng iyong sakit, parang ganun sabi niya, di ba? So, pinagaling ka na, pinatawad na ang iyong kasalanan, sabi ng ating Panginoon Diyos. So, yun guys, kasi ang mahalaga doon, di ba, physical na katawan, siyempre, kung paralatiko at bigla kang bumalik ulit sa lakas mo, biyaya yon, milagro yon. Pero pinakabiyaya na tanggap ng taon, kundi yung spiritual na pagpapatawad ng kanyang kasalanan. So lahat tayo ganito, mas matindi yung spiritual na pagpapatawad. Kasi ito, pinagaling na to, kung makita natin sa Bible, pinagaling yung katawan niya, mula pagkaparlatiko, pinagaling niya. Pero kalaunan, di ba, sa panahon ngayon, wala na rin, namatay na rin naman siya. So anong natanggap niya? So ano yung malaking natanggap niya? Bukod sa na gumaling ang kanyang katawan bilang isang paralatiko at bumalik sa dati, ay yung pagpapatawad na spiritual. So alam naman natin guys na dito sa mundo, dadaan lang tayo, journey lang to. So kailangan natin yung kagalingan sa katawan, siyempre physical yan.
Yan ang panghanap buhay natin. Malakas tayo kung ano mang ginagawa natin. Kailangan malakas yung katawan natin. Pero despite na yan ang kailangan natin, pero mas the best na kailangan natin ay yung spiritual. Dahil pag nawala na tayo dito sa mundong ito, yun ang pinakagantimpala. Yung buhay na walang hanggan, na mabubuhay ka. Wala nang sakit, wala nang iyak, di ba? Wala nang mga pasakit, wala nang mga problema. Lahat. Yan ang pinangako ng ating Panginoong Jesus. Na pagdating doon sa langit, puro na lang kasaya, pagsamba sa Diyos, papuri sa Diyos. Yan na lang ang ating gagawin. Sa lahat ng taong naging bukal lang kalooban, naging mabuting tao, sumunod sa ating Panginoon Diyos, gaya ng sabi natin guys, hindi naman tayo banal, hindi naman tayo perfectong tao, pero siyempre sinisikap natin na maging mabuting halimbawa o mabuting anak ng ating Panginoon Jesus dahil kaya tayo nandito sa mundo, yan ang purpose natin guys. Yan ang purpose natin. Na magbunga tayo ng mabubuting gawa. Tumulong sa kapwa, tumulong sa mga nangailangan, at higit sa lahat, yung paglilingkod sa Diyos. Diba? Yung paglingkuran natin siya. Hindi man perfecto, sikapin natin. Malaking porsyento, kumbaga sa 100, at least mga 99 days. Isa na lang ang hindi. Diba? So, yan po ang ating ipagdasal na sa kabila ng mga problema natin, di ba? Financial, physical, ano pa man. Importante yung spiritual. Yung kagalingan spiritual na baguhin yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Tutulungan tayo ng Diyos. Di ba? Mahirap lalo na kung nakagawin na natin ng ibang bagay na gumawa ng masama, di ba? Na-addict ka na dyan, napakahirap. Kung walang tulong ng Panginoong Yesus, wala tayo. Kaya yan po ang ating isa puso na sana ay malagpasan natin lahat ng uri ng tukso, lahat ng uri ng kainahan dito, kundi magtatagumpay tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. So, yan po ang ating ipagdasal sa ating lahat. Na una, patawarin tayo ng ating mga kasalanan. Diba? Para tayo ay mapanumbalik sa harapan ng Diyos. So, tayo muna lang, Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Lalong-lalo na po sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming kasalanan at kainahan. Katulad ng pinatawad niyo sa Hebanghelyo na ating binasa ngayon, Lord. Tulungan niyo po kami na maging halimbawa rin, maging mamunga ng mabuting gawa, mabuting tao, pagtulungan sa tao, at ibigay kung ano ang kayang ibigay sa at sa paglilingkod sa iyo. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog ngayon, ay matindi ka mang karamdaman, physical man yan, emotional, spiritual, financial, at relasyon. So, sabayin mo ako sa aking napakasimpleng dasal. Pero kung mananalig ka, maniwala ka lang, manampalataya ka lang, tiyak yun, anumang kahilingan mo ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Dahil may magagawa ang Diyos sa lahat ng ating mga problema. So tayo pinanalangin muli, Lord, i-bless yung mga kapatid namin ngayon na nanonood sa aking vlog. Lalong-lalo na, Lord, yung may malubhang karamdaman. May cancer na, Lord, stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na, Lord, nasa hospital na, sa bahay na hindi na makatayo, Lord. I-bless niyo po ang kanilang kalusugan at sa mga kapatid namin pinahihirapan ng matinding karamdaman. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, Lord. Ipuhin niyo po, Lord. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin ng anumang sakit na naramdaman sa kanyang katawan. Ganon din sa mga relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira, Lord, dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa pagkaaway-away. Ibalik niyo po natin sa man, Lord. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din, Lord, sa financial, na kung saan lahat kami nangangailangan, Lord. Lalong-lalo na, Lord, tulungan niyo po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ulam, gamot, pambawon sa mga bata, pambayad sa kuryente, ilaw, at sa ano pa mang pangangailangan, Lord. Bless niyo po ang hanap buhay ng bawat isa sa amin para mapabay namin namin pangailangan. At lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus.
Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Thank you very much po.